What was the message? Kung ganito ka-insistent, kung ganito ka-brazen, kahit obviously mali sila. Well, ibig sabihin, hindi sila titigil. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa rule of law, no? At talagang political persecution ito. At grabe ka, brazen, ha? Alam mo kung bakit, Christian? Hindi na sila natakot. Iba na yung administrasyon. Kaya nga dinis-own sila ni Boying Remulla at ng Prosecutor General. Bakit? Kasi nung ini-interview nyo ako, nung nangyayari ito, anong sabi ko? May co-signal ba to ni Boying? Kasi kala ko, para sa administrasyon na ito, hindi nila wini-weaponize ang rule of law. They had to disown it. So bakit siya brazen? Kasi they went out, para bang nagpunta sila sa, inuputan sa ulo yung boss nila. At nag-file ng MR without the go signal of Boying Remulla and the Prosecutor General in a very controversial case that is being watched by the international community. Ang daming nag-statements dito na violation ito. No? So bakit ganun ka-brazen? At sinong amo nila? Hindi si Boying Remulla at hindi si Prosecutor General. Within the DOJ, anong pwedeng gawin sa kanila ni Boying Remulla? Well, dapat pasagutin sila kung bakit hindi sila dapat disiplinahin, no? Pwede silang tanggalin sa serbisyo, no? Dahil syempre conduct unbecoming of a public officer, and yung mga pinagagawa nila, pwedeng insubordination, pwedeng dereliction of duty, no? Pwedeng basically cross ignorance of the law and misbehavior talaga, no? So may disciplinary powers kasi, of course, ang Department of Justice. Pwede rin bang pwede nyo rin pang ipa-disbar itong mga abogado na ito? Sabi ko nga this is a first in a series of may criminal case na nag-aantay, file, may civil case, merong pang ombudsman and administrative case, merong forfeiture of all benefits due them by virtue of their public office. Merong possible na perpetual disqualification from public office, no? Meron din posible, of course, lahat nga kino-consider natin, including disbarment. Bakit? Kasi kaya yan kailangan i-consider because they violated their oath as lawyers, di ba? Hindi, you will delay. Sabi namin na nag-oath kami. Kasi alam mo, lahat ng abogado required mag-oath, di ba? Sa Supreme Court, pagkatapos mag-take ng bar. We will delay no man for money or malice, di ba? Itong ginawa nila dito, dinelay nila yung buhay. At ni Delilah de Lima, pinahirapan siya ng gusto, no? So yan, lahat yan kino-consider as of the moment, and in due course, of course, there will be filings. Kasama ni Joseph Italiano agree. Ano ba yung mga ebidensya apart from their brazen actions in this case na sinasabi ko nga violative? Tandaan natin na tinuro sila ng witness na si Rafael Ragos na unfortunately yumaot 2-3 days ago. Medyo maswerte pa rin yata itong mga prosecutors na ito. Pero lahat naman on record. Krinos-examine naman nila si Rafael Ragos mismo. At ang quantum of evidence required naman dito is substantial evidence, supposedly, para matanggal sila. Hindi naman kailangan ng proof beyond reasonable doubt. No? Anong sinabi ni Rafael Ragos? Alam nila. Noong ini-interview nila si Rafael Ragos, sinabi ni Rafael Ragos, hindi po magtutugma ang mga kwento, sir, ma'am. Kasi po, imbento po itong lahat. Pero piniresenta pa rin siya. Binigay pa rin sa kanya ang script. At sinabi pa rin sa kanya kung anong dapat sabihin. No? Ibig sabihin, hindi lamang sila nagpagamit. Part sila ng author. Author sila ng persecution. So sila nag-engineer. Sila nag-architect kung paano i-weaponize ang justice system, paano i-frame up si Leila de Lima as subsidized by taxpayers' money, the most expensive frame-up in Philippine history. Attorney, when you say sila itong 10 prosecutors na ito? 10 prosecutors, no? Specifically, kasama sila talaga. Sinabi niya, hindi sa akin nanggaling ito nanggaling ito kay Rafael Ragos. Sinabi niya, alam nitong mga piskal na ito ang nangyari, no? Meron pang mga ibang nagpagamit, tandaan natin, even the Public Attorney's Office, yung mga napatunayan na nag-interview, supposedly dito sa mga witness ito, nag-notarize, nagpa-swear sa kanila. Tapos, nung presenta nila yung rebuttal evidence, alam mo ba yun, Christian, di ba? Presenta si Rafael Ragos, 1, 2 beses, cross-examine, halos 7 oras, 2 hearing yan, hindi natinag. Pagkatapos nun, inadmit nila sarili nila, nung nag-file sila ng motion to present rebuttal evidence, kasi wala namang ganon, kailangan mo ng permission ng court. Ang sabi nila, nanghina yung kaso namin naapektuhan yung kaso namin dahilan doon sa testimonya ni Ragos, kaya magpepresenta kami ng rebuttal evidence. Grinant ng court para i-allow talaga Estado na pakita yung kaso nila. Pinisinta nila ngayon yung PAO officer, no?
na nadiskubre doon sa cross-examination na doon na sinabi niya, pinasumpa ko yan. Ako mismo nagpasumpa dyan kay Rafael Ragos, no? Tapos, Sabado, walang pasok. So he went out of his way. He went Okay. out of his way para pasumpain siya. Ano ibig sabihin doon? Talaga nagpagamit. Talagang, ay, papasok ako ngayon para pakuha tong ebidensya na ito at pasumpain si Rafael Ragos. So yung mga nagpagamit sa public attorney's office, kasama po iyan. Paano yung mga mas nakatataas ang posisyon? Kunwari, nabanggit mo na si Vitaliano Aguirre, dating DOJ Secretary. Anong gagawin nyo para mapanagot siya? Well, may ano kasi no, may kasama siya doon sa ifa-file namin sa ombudsman. Bakit? Kasi by reason of his office, yung abuse niya of authority. Tsaka yung subornation niya of perjury. No? Yung subornation of perjury, ang ibig sabihin lang po niyan, kayo yung nag-facilitate na magsinungaling yung mga tao sa sworn statements nila at tsaka sa witness stand. Pinanumpa nyo sila at pinagsinungaling nyo sila. No? So, anong ebidensya dan? Doon niya mismo sa pagtuturo ni Rafael Ragos na sinabi niya, si Aguirre mismo ang nagtakot sa kanya. Nakalagay ito sa sinumpaang salaysay ni Rafael Ragos, 2 sinumpaang salaysay. At nakalagay rin ito doon sa transcript of stenographic notes. Umiyak pa siya at sinabi niyang paulit-ulit, nag-sorry siya kay Laila de Lima dahil sa nangyari. No? So, ano yan? Subornation of perjury, abuse of authority, kailangan ma-forfeit lahat ng mga benefit niya, kailangan siya ma-perpetually disqualify at potentially makulong. No? At para sa akin, dahil sa pagwawalang hiya niya kay Laila de Lima at sa batas at sa sambayan ng Pilipino, ay kailangan talaga para sa amin dapat makulong. So kasama siya doon sa ombudsman case. Yung pagpanaw ni Rafael Ragos, how could this affect your case against, let's say, Vitaliano Aguirre? It would have been desirable na ma-cross-examine, no? Baka sabihin nila hearsay. Pero ang peculiar dito sa kasong ito is na-cross-examine na siya paulit-ulit doon sa kaso na yun. So ang kailangan na i-presenta doon yung transcript of stenographic notes, number 1. No? Number 2, tandaan natin, again, ang quantum of proof required is substantial evidence in administrative cases. And in doon sa may danyos, kasi mag-file din kami ng civil cases na danyos, no? Dapat magbayad sila ng napakalaking halaga kay Laila de Lima dahil nasira yung buhay nila, no? Ang quantum of evidence required lang doon is preponderance of evidence, hindi proof beyond reasonable doubt. At itong mga ito, dahil na cross-examine na siya, dahilan sa official court records, dahilan sa sworn statements, ito are admissible as evidence. Now, we anticipate, now of course, sasabihin na, ipatay na, hindi na namin maka-cross-examine for the purpose of this case. But in terms of admissibility, these are official court documents and court records. No? Kaya dapat admissible yan doon sa ebidensya at makakonsider yan para madiin yung kaso laban sa kanila.